Kuya, ang ganda ng venue ng kasal niyo ah. Oo. Syempre. Alam mo, may isa lang mangyayari sa buhay natin to eh. Lahat talaga pinaghandaan. Excited na ako kuya. Dami siguro handa dun. Oo naman. Syempre, Justin, alam mo naman na matagal na namin plano to. At isa pa, isang beses na to sa darating sa buhay natin, di ba? Oo kuya, maganda talaga pagplanuhan yan. Minsan lang naman sa buhay yan. Pero huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko maganda rin yung susuot mo. Hindi, ano nice kuya. Siyempre, kailangan natin gastusan lahat yan. Kuya, alam mo kasi nakita namin yan eh. Yung sa laptop mo. Oh. Parang ang laki naman nata ng budget nyo para dyan. Oo naman. Kailangan kasi. Bakit? Hindi ba parang sobra naman? Magkano ba yung magagastos dyan sa kasal mo? Hindi ako sigurado, pero yung sa computation ko, 1.5. Hindi pa kasama yung iba dun. Kuya, sobrang laki naman yan. Di ba pwedeng, medyo bawasan nyo naman yung sa budget nyo para sa kasal? Wala namang masama dun. Social nga eh. Justin, nagtatanong lang naman kami eh. Wala namang masamang magtanong. Pero kasi, tanong kayo ng tanong. Yun naman pala eh, walang masama. Alam mo naman, concern lang kami kay kuya. Ano ba kayo? Hindi nyo kailangan magtalo eh. Alam nyo ito, itong kasal na to, isang beses na darating sa akin. Tama. Alam mo kasi kuya, dapat sa panahon ngayon, dapat binabawasan nyo yung gastos katulad nung sa mga decoration, yung sa venue nung kasal nyo. Oo, catering. Tapos, alam mo pa, nakita ko dyan, yung photographer, isang araw lang, pagkamahal-mahal ng bayad. Ate Cha, ate Pe. Minsan nga lang sa buhay ito. Isang beses lang, ba't niyo ba pinipigilan sa gastos? Sinasabi lang namin para makalis ng gastos. Ano ba kayo? Pinaghandaan ko naman to eh. Tsaka, isa pa, ba't ba pinaproblema nyo yun? Hindi naman kayo gagastos, hindi naman kayo hingi sa inyo. Syempre kuya, bilang mga kapatid mo kami, tinutulungan ka lang namin maging practical ba? Ate Cha, ate Pe, okay lang yun. Si Kuya naman yung gagastos eh. Pero kuya, hindi mo ba naisip na sayang ang pera? Hindi siya. Alam mo, hindi mo masasayang yung pera eh. Kasal to. Ano ba? Ano ba iniisip nyo? At isa pa, Cha, hindi ko naman kailangan ipakita sa inyo lahat ng gastos eh. Hindi nga kuya eh. Siyempre kami naman, nagsasagas lang kami. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Para naman sa'yo yun, para sa pera mo, para hindi maubos. Para sa pagdating sa future nila kuya, hindi sila mahihirapan. Oo, yung kasal, isang araw lang yun. Siyempre, paano yung future nyo sa pang-araw-araw nyo, di maubusan kayo ng pang-budget. Sa tingin nyo, hindi ko to pinag-isipan? Hindi ko to pinaghandaan? Kasal ko to? Siyempre, naisip namin yun, kaya nga nagsasuggest lang kami. Kuya, kung okay ka sa budget, okay lang. Huwag mo na silang isipin. Sabagay. Ikaw Justin, lagi mo na lang kinakampiyan si kuya. Si Kuya naman kasi yung gagastos. Ano namang masama dun? Porque kasi wala siyang ambag. May ambag ba kayo? Meron! Yung suggestion namin para kay kuya. Oh, di Alam ba mo- ambag yun? Alam mo, Pecha, thank you sa suggestion nyo. Okay? Pero ito, napaghandaan na namin to. Na kuya, pag-isipan mo muna. Sige na pa yung mabuti pa, tapusin mo na yung nugasan mo dyan. Justin, okay ba to? Oo, Kuya, ang ganda oh. Talagang... Uy! Uy, siya! Ayun si kuya! Pahit na ako, Justin, kasi Puntahan natin. Kuya! nalalapit yung kasal eh. Kuya, halika muna! Oh! Halika muna, dali! Bakit? Halika muna kuya, may papakita kami sa'yo. Saglit lang! Dali, bilisan mo! Nice pass! Woo! Maganda yun. Bakit? Ay, kuya, kasi may sasuggest kami sa'yo para sa kasal mo. Oo, may bago kaming plan para sa kasal mo. Tingnan mo to, kuya. Teka, anong plano? Yung sa wedding plan mo, kuya. Mm-mm. Ito, ayan. Di ba mas maganda kasi kung sa court nyo na lang gaganapin yung sa wedding nyo. Mas makakatipid ka doon. Tingnan mo naman, lalagyan nyo lang ng decoration na ganyan. Tapos, kasi may bubong na. Tapos, sobrang lawak nun, kuya. Oo, kuya, tsaka alam mo, kalahati lang yung magagastos mo dun sa pinaplano mo. Saka, kuya, yung dito sa venue ng kasal mo, na-compute din yung na din Teka. namin. Teka lang. Bakit kayo mag-compute? Makalis ka sa, Oo, sa gastos. Teka lang, may budget na kasi kami dyan eh. Kaya nga binago namin. Kasi masyadong mahal pag sa hotel, di ba? Bakit nyo naman babaguhin? Kasi kuya,
malaki yung mababawas dun sa budget nyo. Kaso, wala pa nga sa kalahati yun eh. Mm-mm. Oh. At saka kuya, yung sa venue, huwag mo nang problemahin yun. Kasi ayan o, yung sa court, malaki yan, maganda yan pag naayusan. Tsaka alam mo kuya, Yung sa, ah, yung sa catering kuya, nakausap na din namin yun. Tinan mo, oo. Malaki Ayan. na yung na-discount. Oh, di ba? Ang Mm. ganda pag naayusan. Oh, ayaw mo ba nang sinasuggest namin sa'yo? Oh, Tsaka kuya, yung ano pala, yung sa honeymoon nila. honeymoon Oo, nyo. sa Mas honeymoon. maganda, dito lang kayo sa local. Ayan o. Ay, Boracay! Oh, Di ba? Sobrang ganda. ay, kuya, kung gusto mo ba, ibubuk ka na namin. Kasi, di ba, pag maaga ka nag-book, mas mura na yon. 3 days and 2 nights na yun. Oo. 6K lang yun, kuya. O, di ba, ang laki ng tipid mo doon. Kesa, abroad pa, ay, malaking gastusan yun. Tapos napansin ko lang kuya, yung bisita ng fiancé mo, masyadong madami. Bawasan na lang din yung bisita para magastos yun eh. Kasi ang layo pa ng panggagalingan nun. Mm. Magagastos pa sila ng ng, syempre, pamasahe doon. Accommodation pa. Mm-mm. Oh. Siyempre, papahotelin pa ulit yun kasi hindi naman pwede sa bahay silang lahat. Oo. Teka nga. Kinausap niyo ba yung fiancé ko about dyan? Hindi. So bakit kayo ang di-decision? Ito naman si kuya. Nagsasuggest lang naman Oo kami nga. sa'yo. Ang ganda-ganda nga ng mga ano namin, no? Suggestion Wedding plan namin, no? Para sa'yo din yun, kuya. Patihanin mo namin? Gusto niyo kayo pa yung magbubok? Nagbibigay lang naman kami ng option, kuya. Bakit niyo ba ginagawa yan? Suggestion lang naman yun, kuya. Di ba? Practical. Para at least makakatipid ka doon. Mm-mm. Alam niyo kayong dalawa? Hindi ko kailangan magtipid eh. Kuya, sa panahon kasi ngayon, dapat marunong ka na mag-budget. Mm. Bakit ba masyado niyong ino-overthink yung kasal ko? Kuya, tinutulungan ka lang namin. Okay, sige. So, payag ka na? Hindi. Ba't ka pa nagsige, kuya, kung hindi ka naman pala pumapayag? Wala lang. Opinion niya yan eh. Talaga si kuya, hindi nakikinig eh. Ate, ba't ba kayo nagpaplano doon sa kasal ni Kuya? Syempre, kapatid kami ni kuya. Malamang tutulong kami. Bakit kayo gumagawa pa ng ganyan desisyon? Hindi mo kayo ikakasal. May wedding planner naman sila. Masyadong magastos yung wedding planner ni kuya eh. Di naman nagrereklamo si Kuya. Tsaka kaya naman nila ah. Bakit ba? Di ba naisip yun na mauubos yung pera dun sa mapapangasawa ni kuya? Tama. Isipin mo, pag kinasal na si kuya, di syempre yung babae na yung makikinabang sa pera niya. Tulad niyan, yung bahay natin, ang dami nang pwedeng ipaayos. Nako, Justin, dapat nga, nagsaside ka sa amin, nag-agree ka sa mga decision namin. Kasi para din naman yun sa atin, no? Lah, pera nila yun, di yun sa inyo. Nako, Justin. Di mo bata naman ka pa- naiintindihan eh. Anong hindi ko naiintindihan? Hindi ka ba nag-iisip? Pag kinasal na sila, hindi na tayo priority ni kuya. Saka wala na. Hindi naman papaayos yung bahay natin. Bakit hindi kayo magpaayos ng bahay? Tayo naman yung nakatira. Kaya nga naandyan si kuya eh, para tulungan tayo. Ikaw talaga, Justin, no? Napaka ganito ng utak mo. Imbis na tulungan mo kami Basta kami, hindi kami papayag na mauubos yung pera ni kuya para lang sa isang babae. Hindi niyo naman kilala yung babae. Yun na nga, hindi naman natin kilala yung babae. Tapos magpapakagasto si kuya ng ganun. Pero kilala ni Kuya yun, kaya niya nga papakasalan eh. Alam mo, Justin, kung wala ka naman magandang sasabihin, pwede ba umuwi ka na nga lang? Mabuti pa nga. Bahala nga kayo dyan. Ayaw ko sa'yo. Napakaano talaga ng utak nito, di nag-iisip Ang ganda talaga nito, guys. Asan na ba sila, kuya? Tagal naman. Kanina pa tayo naghihintay dito Sabi ni kuya, dito daw magkikita-kita eh. Magintay lang muna kayo para parating na yun. Importante kasi masyado yung fiancé ni kuya Uy, Kaya nga. ano ba kayo? O bakit? Totoo naman Dapat Asaway ng kuya natin, ganyan kayo makapagsalita. hindi pa asawa ha. Kikilatisin pa natin. Kahit na magiging asawa, kaya nga mag-uusap dito eh. At ba ganyan ka magsalita? Anong boto ka na agad sa babae? Hindi mo pa nga nakikilala? Tsaka masyadong demanding yung babae na yun. Magiging demanding dun di pa nga natin masyado nakikilala, demanding na agad. Oo, hindi pa natin nakikita o nakikilala. Pero tingnan mo naman yung sa kasal, ang daming gusto. Oh, di ba demanding yun? Siyempre kasal yun. Pagkahandaan talaga yun. Sana maging practical na lang sila, di ba? Oo, tsaka hindi naman masama yung mga pinaplano namin eh. Kasi para rin naman yun sa kanila. Ayun na pala sila Alam mo po ka. Si Justin, si Pe, tsaka sa mga kapatid ko.
Hi, ano nyo, masaya ako nakilala ko kayo. Like, may naikwento ng kuya nyo. Pero syempre, Kami rin po, masaya rin po na nakilala namin kayo. Ha, sila lang. Ay, hindi. Masaya. Virgo nga pala. Ano pangalan nyo? Ako po si Justin po. Ikaw si Justin. Fe. baka may mga regla lang. Galing ka talagang abroad? Kakauwi ko lang kahapon. So, ang tagal mo din talaga nasa abroad, no? Ngayon ka lang nakauwi. 5 years din. Actually, doon nga kami nagkakilala ng kuya niya bago siya umuwi. Lab, mabuti pa. Mag-CR muna ako kasi kanina pa ako nasi-CR. Sige lang. Okay lang. Virgo. Ate Virgo. May gusto lang sana kaming itanong sa'yo. Sige, ano yun? Yung tungkol sa kasal, Sa kasal? Oo. napapansin kasi namin na masyadong madami kang gusto. Ako, madaming gusto. Oo. Yung venue, tapos yung catering, tapos ang dami pang bisita. Tapos yung honeymoon niyo pa, gusto mo abroad pa. Oo, yun ba? Hindi ba parang sobra naman yun? Oo nga. Bakit? Kasi naman, di ba, ang laki ng gastos mo. Uy, Oo, tapos ano ba sinasabi niyo? tumigil ka nga dyan. Tapos si Kuya Charles pa yung gagastos ng lahat. Sino nagsabi? Si Kuya mismo nagsabi sa amin. Sinabi rin niya ba sa inyo kung sino yung nagdidesisyon? Ewan! Wala naman pala kayong alam eh. Basta ang alam namin, sobrang laki ng budget. Alam niyo kasi, hindi naman ako humingi sa kuya niyo ng pera para sa mga gastos na walang kwenta eh. Pero ikaw may gusto ng mga bagay na yan. Siyempre, hindi ko lang naman desisyon yun eh. So, ibig sabihin, gusto rin ni Kuya? Naman, Pero bakit sa hotel pa? ano ba kayo? Siyempre, para mas maayos yung venue. Mas maganda yung kasal. If ever na umulan, if ever na mainit, komportable lahat, pati mga bisita. Bakit? Pwede naman sa court lang, di ba? Ate, pasensya mo na po itong dalawang to. Di ba kayo pakialam sa kinatit kuya? Ba't ikaw ba nangangialam, ha? Nagsasuggest lang naman kami para, alam mo yun, practical. Alam mo kasi, Justin, bata ka pa. Mas matanda kami sa'yo, kaya hindi mo maiintindihan. Excuse me, ano sabi niyo? Court? Oo. Sige, paano pag umulan? Di sa covered court. Oo, para mas mura. Saka dapat catering na lang, hindi pa hotel-hotel pa. Oo. Teka lang, bakit kayo nagpaplano para sa kasal namin? Hindi naman kami nagpaplano eh. Nagsasuggest lang kami. Saka para makatipid din si Kuya, di ba? Para mabawasan. Oo, kasi yung mga bisita mo, ang lalayo. Alangan mo na pupunta pa sila dito. Yung mga kamag-anak mo, galing pa sa malayong lugar. Mm. Hindi mo pa man lang naisip yung pamasahin nun. Tapos yung hotel, pag-i-stayan ng mga pamilya mo. Kaya mas maganda, bawasan mo para at least bawas din yung mga gagastos. Ano problema doon? Hindi naman kayong gagastos para sa mga kamag-anak ko Pero kuya namin yung gagastos dun. Siyempre, kasi lalaki siya, di ba? Oo nga. So bakit kayo nagdedesisyon kung saan niya gagastusin yung pera niya? Hindi naman. Oo nga, saka nagsasuggest lang naman kami. Wala nga masama dun, di ba? Baka naman pati yung honeymoon namin. Kayo rin yung magdesisyon. Oo, tama ka. Tama na rin doon na lang kayo sa local. Huwag na yung sa abroad pa. Syempre, ang mahal ng ng pamasahe doon. Tapos yung pagkain nyo doon, di ba? Accommodation nyo pa. Oo. Ganon. Ganon yung gusto niyo mangyari. Oo, ganun na nga. Isa ka, ang gusto lang namin, maging practical si Kuya. Di ba? Ate, may suggestion lang din ako ha. Pwede bang tumahimik na lang kayo? Nangangilam kayo eh. Pwede ba, girls talk? Huwag kang Ano, alam. Wala ka namang alam dito. Huwag kayong mag-away-away. Alam niyo, naiintindihan ko naman yung point niyo eh. Pero pwede ba akong magsalita din? O sige, ano yun? Alam niyo kasi, minsan lang kami ikakasal ng kuya niyo. Kaya kung may mga desisyon kami na matagal na namin pinagplanuhan, desisyon namin yun ng kuya niyo. Oo, tsaka isang beses na namang mangyayari sa buhay yun. Ba't hindi pa bubonggahan? So, parang sinasabi mo na wala na kami karapatang magsalita. Parang ganun kasi yung dating eh. Hindi naman. Ang akin lang, hindi naman lahat kailangan ng suggestion nyo. Ayun yung masusunod. Tingnan muna natin kung angkop sa amin yun, kung gusto namin dalawa.
Eh, ba't parang kailangan pa namin humingi ng permiso bago magsalita? Hindi nyo naman kailangan humingi ng permiso eh. Then, Hindi rin naman namin kailangan ng permiso nyo para sa mga desisyon namin, para sa kasal namin. So, kami na yung nangyayaalam ngayon. Wala kang sinabing ganyan. pero yun yung ibig mong sabihin. Pwede naman kasing mag-support na lang kay Kuya at Kuya. Dami-dami niyo pa kasi sinasabi. Alam nyo, kung kailangan naman namin ng kuya nyo ng tulong, magsasabi kami sa inyo. Pero hindi nyo kailangan magdesisyon. Eh, paano naman kung gusto namin sabihin na sobrang laki ng gastos niyo? May point ka naman. Malaki talaga yung gastos. Eh bakit hindi mo bawasan? I don't agree with that. Bakit ko babawasan? Oo. Ang tapang mo naman magsalita. Girls, relax lang kayo. Hindi naman ako nakikipag-away sa inyo eh. Eh parang nagagalit ka na kasi. Hindi ko kasi magets. Bakit parang big deal sa inyo tong simpleng kasal namin? Simpleng kasal? Oo nga. Ang laki kasi ng budget eh. Malaki na yun sa inyo. Bakit hindi ba? Alam niyo, para sa amin, investment yan. Tsaka matagal na namin hinintay itong kasal na to. Investment? Kasal lang yan. Para sa inyo, kasal lang. Ano ibig mo sabihin? Para sa amin dalawa. Umpisa yun ang buhay namin. Kaya investment ang tawag ko dun. Ano ba problema niyo? Pwede bang hayaan niyo na lang mag-decision si ate at si Kuya? Eh para kasing sinasabi niya na huwag kaming makialam. Hindi ah. Ano hindi? At yun ang mga parang pinapahiya na tayo. Hindi talaga kayo pinapahiya. Ano hindi? Hindi ka ba nag-iisip? Nakikinig mo naman siguro yung sinasabi niya, di ba? Oh, sinasabi lang naman nila yung decision nila sa kasal ah. Ano, bawal na din kami magsalita? Eh, pati nga honeymoon, pinapakailaman niyo eh. Eh syempre, pera yun ni Kuya eh. Pwede ba, Justin, tumahimik ka na nga? Ano nangyayari dito? Ay, wala. Wala, Kuya. Nag-uusap lang kami. Tungkol saan? Sa kasal niyo, kuya. Oo, yung mga suggestion namin. Ano bang suggestion nyo? Sinasabi lang namin, kuya, na baka pwedeng bawasan yung budget sa kasal niyo. Oo, yung pagkain, yung venue, pati yung sa honeymoon nyo. Hindi naman suggestion yung ginagawa niyo. Uy, pwede ba, Justin? Kanina pa kasi kayo gumagawa ng decision para sa kasal nila eh. Justin, hindi kami gumagawa ng desisyon. Hindi naman kayo yung gumagastos ah. Ano ka ba? Para nga mas makatipid si kuya, di ba? Hindi naman kayo inuutusan eh. Eh ano bang masama sa pagtulong? Ang layo kasi ng mga gusto nyo sa gusto nila. At least nagiging practical lang kami. Practical para saan? Para kay Kuya. Baka para sa inyo. Ano ibig mo sabihin? Simula pa lang kasi, kayo nang kumikasyon sa kasal nila. Bawasan ang bisita, pati yung honeymoon nila, kayo ang kumokontrol. Eh kasi nga, mahal. Eh, hindi naman kayo ikakasal ah. Kapatid natin si kuya, ha? Oh, mapapangasawa ni ate kuya. Kaya nga dapat marunong sila mag-isip. Marunong yung mga yan. Pinapangunahan nyo lang. Parang hindi. Bakit? Dahil hindi nasusunod yung gusto nyo? Tama na! Kuya, Pero Sabi ko tama na, di ba? Narinig ko lahat. Kuya, hindi naman. Alam ko, suggestion lang. oo naman, di ba, kuya? Pero bakit parang kayo yung decision sa kasal namin? Gusto lang naman namin na makatipid ka. Hindi ko kailangan tipirin yung gusto ko. Dahil lang sa inyo. Hindi mo kasi kami naiintindihan, kuya. Ano ang hindi ko naiintindihan? Malaki masyado yung magagastos mo. Oo nga, kuya. Eh, kasi kahit yung bahay natin, di ba? Hindi pa rin naayos hanggang ngayon. Oo, kailangan na natin ipa-renovate. Tapos yung bubong, yung kusina. Tapos ang dami pa natin ipapaayos dun sa parte ng bahay. Kaya ko namang ayusin yan eh. Eh, kailan? Kapag kaya ko. Eh, paano kapag natapos yung kasal? Eh ano? Eh, siyempre, kuya, pag kasal ka na, may sarili ka ng pamilya. Oo, hindi ka na makakatulong sa amin. Tulad ng dati. Kaya nga, kuya, dapat habang hindi pa kayo kasal, dapat inuuna mo yung bahay natin. Hindi yung gagastos ka ng ganyan kamahal para lang sa kasal. So yan pala yung problema. Oo, So yan ang problema. Hindi yung kasal, yung pera. hindi. Simula pa lang, kinu-question nyo na yung budget sa kasal namin. Tapos ngayon ano? Yung sa bahay, yung problema sa bahay. Dahil pamilya mo kami. Eh, iniisip ko rin naman kayo eh. Pero hindi ibig sabihin pag nakapag-asawa na ako, eh wala na akong sariling desisyon sa buhay. Eh, hindi naman ganun, kuya. Pero gusto niyo ako magdesisyon based kung anong pakinabang ninyo. Kuya, huwag mo na lang intindihin itong dalawang to. Yaman na sila. Kasi na okay lang. Kuya, hindi naman kami masama ah. Wala akong sinasabing masama kayo. Eh, parang ganun kasi yun, kuya. Ang sinasabi ko, desisyon namin to. Naming dalawa. At sana, respetuhin nyo yun. Pwede ba? Love, muwi na nga tayo. Hindi. Pwede ba magsalita? Ano? Sige. Cha, Fe, narinig ko naman lahat ng suggestion niya eh. Lilinawin ko lang, ha? Hindi kami galit sa'yo. Nag-aalala lang kami kay Kuya Charles. Naintindihan ko. Eh, kasi naman, malaki talaga yung gagastusin sa kasal niyo. O, paano naman yung pamilya niya?
Sige, ganito na lang. Sasagutin ko lahat ng gastos sa kasal namin. Ano? Ikaw? Oo, As in lahat? lahat. Buong wedding? So, ibig sabihin, hindi gagastos si kuya. Eh, di ba yun naman yung gusto nyo? Kaya, okay lang. Talaga? Oo. Eh di tamang-tama. Yung pera ni kuya magagamit na sa bahay natin. Oo, sa amin. Kung yun ang gusto niya. Walang problema sa akin. Grabe. Ang bait mo naman pala. Kaya pala nagustuhan ka ni kuya. Yung iba ugali, porkit pera ang pinag-uusapan. Pero meron akong kondisyon. Anong kondisyon? Dahil ako yung sasagot sa kasal namin, ako mamimili ng bisita. Walang problema. Hindi kayo invited. Teka lang, ba't di kami invited? Teka lang, Ate Virgo. Nagjo-joke ka ba? Akala ko ba, okay na, ikaw ang gagastos sa kasal. Bakit naman ganyan yung kondisyon mo? Kasi 'di ba, gastos ko lahat. So ibig sabihin, ako lang dapat ang magdedesisyon. Paano kami? Oo nga, kapatid kami ni Kuya. Dapat lang invited kami, di ba? Ang kakapal naman ng mukha nyo para invited dun. Kasi 'di ba, gusto nyo kayo yung magdesisyon sa kasal namin nung alam yung kuya nyo yung gagastos. Dahil gastos ko, ako magdedesisyon kung sino gusto ko imbitahin. Wala naman ang gastos yung kuya nyo para magkaroon pa kayo ng say sa kasal namin. Kasi ayoko rin masira yung araw ng kasal namin. Ito pa nga lang pagpaplano, ganyan na yung pinapakita nyo. Paano pa sa mismong araw ng kasal namin? Baka pa nakita nyo na maganda yung cake namin, maganda yung table, sabihin nyo ang laki ng gastos. Isumbat nyo pa sa akin. Binabawi ko na yung sinabi ko na hindi ka mabait. Hindi talaga ako mabait sa taong katulad niyo. Kahit pamilya pa kayo ng mapapangasawa ko. Pasensyahan tayo. Hindi ako magpapakitang tao sa inyo. Kung nagustuhan ako ng kuya niyo, dahil nagpakatotoo ako, at dahil pamilya niya kayo, papakita ko sa inyo na magiging sunod-sunuran ako sa inyo. Kuya, wala kang gagawin? Okay lang sa'yo na hindi kami makapunta sa kasal mo? Oo, pamilya tayo, di ba? Narinig niyo naman yung sinabi niya, di ba? So, kakampihan mo talaga siya? Tatingin niyo ba tama yung mga sinasabi niya? Lalo na kung panghimasukan yung desisyon namin dalawa. Alam mo kuya, hindi ko akalain na ganyan yung mapipili mong mapapangasawa. Alam niyo, hindi ko rin akalain na kailangan naming ipaglaban sa inyo yung kasal namin. Na para bang sa inyo kami humihingi ng pera? Dapat ka makisama ka eh. Kasi kapatid kami na mapapangasawa mo. Ay, hindi. Hindi ko kailangan makisama sa inyo. Kasi nagkakaganyan lang naman kayo. Kasi wala na kayong makukuha. Di ba? Exactly. O kaya nga, pinapanindigan nyo na nakaasa na kayo sa kuya nyo. Ano, hindi pwede mag-asawa yung kuya nyo? Hindi naman namin pinagbabawalan si kuya eh. Sinasuggest lang Eh namin kahit naman pagbawalan nyo yung kuya nyo, ano magagawa nyo? Sino ba kayo para magdesisyon sa buhay niya? Sino ba magsabi na pinagbabawalan namin si kuya? Ha? Humihingi lang kami ng Kaya pwede tulong ba? para sa bahay. Tama na. Alam niyo, kayo yung may pakita ng di magandang ugali. Di ba? Naku kuya, pinapakita lang kasi ng fiancé mo na madamot siya. Na parang gusto niya kontrolin ka. Ako Di pa ba- yung madamot? Di ba kayo yung kumokontrol sa amin? Ako pa yung madamot? Hindi Sariling naman pera ng kuya nyo, pinagdadamot nyo sa sarili niyang kasal? Eh, hindi naman namin sinasabing bawal eh. Eh di kung gusto nyo, kayong dalawa, kayo ang magpakasal sa covered court. Samahan nyo na rin ang basketball para magmukhang liga. Ano? Tara na. So, kailangan magpakilala dyan sa mga kapatid mo kasi sila na mismo nagpakilala ng ugali nila. Justin, sumabay ka na sa amin. Ano, Justin? Sasama ka talaga sa kanila? Oo. Sip-sip kasi.